tayo ng Diyos patungkol sa kayamanan o kaperahan. Okay. So sa unang talata, tignan po natin yung unang talata. Sabi dito, basahin nyo nga po mga kapatid. Okay. Sabi dito, kayong mayayaman, ang ina-addressan po ng salita ng Panginoon sa talatang ito ay specific po mga mayayaman. Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw yun. Yan. O, di ba meron din naman kayong yaman kahit papano? Di ba? Oo. Yan. So, pero sabi dito, kayong mayayaman, makinig kayo. Umiyak kayo at maghinagpis dahil sa kahirapang darating sa inyo. Pansinin po ninyo mga kapatid yung sinabi, yung mabigat na sinabi ni Santiago doon sa mga mayayaman. Sabi, umiyak kayo't maghinagpis. Grabe po yung salita niyang ito. Silang mayayaman, iiyak at maghihinagpis. Sa ibang translation po ay tumangis kayo at humagulgol. Yun po ang iba pang translation ng umiyak kayo at maghinagpis. Bakit po kaya ganito kabigat ang pananalita ni Santiago sa mga taong mayayaman noong kanyang kapanahunan? Ano ba ang kalagayan ng kanilang kayamanan? Okay. So, sa umagang ito, tutuklasin po natin ano yung kalagayan ng kanilang kayamanan. So, sa unang punto natin ay how they got their wealth. Yan. So, yun po ang titignan natin sa dahilan bakit grabe ang pagsabi ni Santiago na umiyak kayo tumangis. Okay. So, tignan natin how they got their wealth. Yun po ay makikita natin sa verse 4 and 6. Okay. Pero hindi na po nakasulat dyan. Kasi mamaya po, babaybayin po natin. Okay. Sa Biblia po, hindi dinidiscourage ang pagkakaroon ng kayamanan. Okay. Maliwanag po, sa Biblia, hindi dinidiscourage ang pagkakaroon ng kayamanan. Okay. Sa katunayan, ang mga Hudyo sa Kanaan, nung sila'y nakapasok sa Kanaan, sila ay binigyan ng sari-sariling mga lupain na maging kayamanan nila. Na sa kanilang mga lupain na yon, sila ay magtatrabaho. Kanilang bubungkalin, tataniman, at yung mga harvest o yung bunga ng kanilang lupain ay mapapakinabangan nila. At doon po sila mamumuhay ng sagana. So, ang kayamanan po ay, katulad ng binanggit natin, ay blessing ng Lord. Blessing ng Lord. Okay. Sa isang parabola sa Bible, ang ating Panginoong Hesus din ay nagbigay ng respect doon sa personal property, personal gain ng mga tao. Hindi niya pinakialaman, no? Ang isang instance ay nasa Luke 12:13-14, pero wala po dyan sa ating PowerPoint. Kung babasahin niyo, ang eksena doon ay merong isang lalaki na nagsabi kay Lord, Lord, sabihin mo nga sa kapatid ko, ibigay na sa akin yung hati ng mana ko. Yun, sabi ng lalaki. Sabi ni Lord, ako ba ang tagahatol? Ako ba ang tagahati? So, pinakita ni Lord na nirerespeto niya yung pagkakaroon natin ng mga personal property at mga personal gain. Okay. At sa buong mga epistola po, mga sulat ni Pablo at sulat ng ibang mga manunulat, ay wala tayong makikita na kumukontra doon sa karapatan ng mga pribado na pag-aari at mga pribadong pakinabang. Okay. Ang tanging kinukondena ng Biblia o ng Panginoon ay ang pagkakaroon natin ng kayamanang
mula sa illegal na paraan at illegal na layunin. Doon po, sobrang kontra ang Diyos. Magkaroon ka ng yaman sa magitan ng illegal na paraan o illegal na layunin. Sa ating pong panahon, kung ating pong titingnan yung ating kapanahunan, and even ito man ay sa Bible times, ay meron na rin pong mga ganitong mga pangyayari. Pero gusto kong sa panahon natin, tignan na lang natin. Wag na tayong lumayo-layo. Okay. Makikita po natin sa ating kapanahunan ang iba't ibang forma at iba't ibang paraan ng pagkamit ng yaman. Pwede ko bang kayo tanungin mga kapatid? Paano ba yung ibang forma na nakikita nyo na nagkakamit ng yaman ng mga tao? Hoy? Ayaw sumagot. Sabi ni Ate Ana, corruption. Yan. Huwag na tayong lumayo-layo. Huwag na tayong mag-imbento pa. Corruption. And corruption, sa Bible times, meron na rin doon. Kung pag-aaralan po natin, mahaba lang po yun. Okay? So ngayon lang, okay. Corruption, kapatid, labas mo yan. Corruption, illegal means and purpose. Di ba? Alam po natin yung mga mali-maletang pera. No. Hindi naman tayo kaagad nag-judge. No. Kailangan ma-prove pa yon. Okay. Pero, alam natin na merong corruption. Merong mga illegal na kaparaanan na ginagawa ng tao para magkamal ng pera. Magkamal ng pera. Another one ay ang game of chances. Very popular means. Hindi ako mangungurap. Hindi ako magnanakaw. Sasali lang ako sa laro na merong premyo. Diba? Game of chances. Popular po sa ating panahon ngayon, mga kapatid. Diba? So ano ba yung mga game of chances? Loto. Parang may nagtataya ng loto dito. Ba't alam na alam niyo yun? Casino. Huweteng. Para sa hindi makapasok sa casino. Meron pa ako narinig doon sa nagtestimony ng isang gabi. Ending. Di ko alam yung ending. Praise God, yung nag-huweting at nag-ending, binago na ni Lord. Game of chances, mga kapatid. Popular. Parang sabihin na natin, wala naman tayong tinatapakang tao. Diba? Hindi katulad ng corruption. Hindi katulad ng suhol. Tama po? Pero mga kapatid, alam natin na hindi po ito legal na paraan ng Diyos. Pwedeng sabihin natin, kasi ngayon sabi nung isang ad sa TV, saan ba yun? Yan. Bawat taya, ang sabi doon, may kawang gawa. Ano yun? PCO. Ano yun? Sa loto yan. Sa sweepstakes yan. Sabi doon, bawat taya may kawang gawa. Pero teka mga kapatid, pag ikaw ba ay tumataya sa loto, ang isip mo ba ay magkakawang gawa ka? No. Ang isip mo, manalo ka. Pag ikaw ba ay pumasok sa casino at mag-casino ka doon, maglaro doon, ang iniisip mo ba ay mag-e-enjoy ka lang? No. Mananalo ka.
Kasi yung mga taong natatalo sa kasino, umuulit pa. Sabi nga nung isang kapatid, gamitin ko na lang yung kanyang patuto, pwede ka magsanla ng gamit, magbenta ng gamit mo para may pera ka at muling tumaya para makabawi ka. So, ibig sabihin, ang intention mo na maglaro o tumaya ay para manalo. Tama po ba yon? Sana po wala na pong Kristiyano sa SV na makita naming pumipila sa loto. O kaya pinupuntahan ng maghuhuweteng. No? Pag bumili ka ba doon sa maghuhuweteng, ay iniisip mong, para magkaroon siya ng trabaho? Hindi. Para manalo ka. Di ba? So, yun po mga kapatid ay illegal means ng pagkakaroon ng yaman. Oh. Magaan at madaling pagyaman. At yun po, mga kapatid, ay kinasusuklaman ng Diyos. Kinasusuklaman po ng Diyos. Sapagkat ang turo sa Bible, sa Aklat ng Kawikaan 16:8. Pakibasa po ng malakas. Ready, go? Yun. Sabi ng salita ng Diyos, mas mabuti ang kaunting halaga na pinaghirapan kaysa malaking kayamanang galing sa masamang paraan. So, dyan po natin makikita mga kapatid, yung sinasabi natin kanina, na mabuti na ikaw ay umaman sa magitan ng iyong pagsisikap, sa pagmagitan ng iyong pagtityaga, sa pagmagitan ng iyong pagsisipag. Hindi masipag pumila sa loto. Hindi masipag tumaya, kundi masipag sa paghahanap buhay. Para dun ka pagpalain ng Panginoon. So, hindi po lahat ng kayamanan na meron ng isang tao ay pwedeng sabihin na ito ay galing sa Panginoon. Merong mga kayamanan na pwedeng ito ay galing sa kaaway ng Diyos. Okay. Kaya nga po, sa ating pag-aaral ngayon mga kapatid, tignan natin ang paksa natin. Okay. Ano ang sinasabi ni Santiago sa ating talata na dahilan ng kanilang pagyaman? Yan. Ano ang sinasabi? Okay. Letter A, holding back wages. Yan. Holding back wages. Talatang 4. Basahin po natin yung sa talatang 4. Sabi dito, pakinggan ninyo ang reklamo ng mga manggagawa laban sa inyo. Pinagtrabaho ninyo sila sa inyong bukirin, pero hindi ninyo binigyan ng sahod. Nakarating na sa Panginoong makapangyarihan ang mga hinaing nila. So yung sinasabi na holding back wages, ito po yung mga sahod, ito po yung mga sweldo, ito po yung mga bayad na hindi nila ibinibigay sa mga nagtrabaho sa kanila. Iniipit nila. No. So ito mga kapatid ay isang paraan na ginagawa ng mga mayayaman na sinusulatan ni Santiago na ganito ang isang paraan ng kanilang pagyaman. Yung sweldo na dapat sa kanilang manggagawa ay kanilang iniipit at hindi ibinibigay. May batas po ang Panginoon na nagbigay po ng malinaw na utos tungkol sa pagtatrabaho ng mga tao upang maprotektahan sila mula sa mga mapang-abusong amo. Okay, tingnan po natin ano yung utos ni Lord. Deuteronomy 24 verses 14 and 16. Next slide, nak. Okay. Deuteronomy, ayan, okay, 14. Sabi diyan, huwag ninyong dadayain ang mahihirap na trabahador
sa kanilang upa. Israelita man siya o dayuhan na naninirahan sa inyong bayan. Next, 15. Bayaran niyo siya sa isang araw ng sweldo bago lumubog ang araw dahil mahirap siya at inaasahan niyang matanggap ito. Sapagkat kung hindi, baka dumaing siya sa Panginoon laban sa inyo at ito'y ituturing na kasalanan ninyo. Okay. So, tignan po natin sandali mga kapatid ha. Napakaliwanag yung utos dyan. Sabi ng Panginoon, huwag dadayain. Yung verse 14. Huwag dadayain ang mga mahirap na trabahador. So, bakit? Di ba karaniwan? Di naman natin sa minimenos yung mga mahirap, ano? Karaniwan sila talaga yung humahanap ng trabaho. Di ba? Yung nagpapaupa ng kanilang oras at lakas. So, sabi ni Lord, huwag ninyo silang dadayain. At ang sabi pa nga ni Lord dito, huwag dadayain sa kanilang upa, Israelita man o dayuhan. So, kapwa nila Israelita o tiga-ibang bayan na nagtatrabaho sa kanila, kasi may mga mahihirap ding mga Israelita, ay huwag nilang dadayain. So mga kapatid, kapag hinold natin yung mga wages na dapat sa mga nagtatrabaho sa atin, ito ay pandaraya. Yung corruption, pandaraya po yun eh. So, kinukorrupt natin, no? Yung para sa ating mga trabahador. Okay. At ang sabi ng Panginoon dito, ito pang maganda eh. Nung panahon nila, arawan ng swelduhan. Hindi katulad sa atin, kinsenas katapusan. Pero yung prinsipyo na dapat pag kinsenas, ibigay mo. Dapat pagkatapusan, ibigay mo. Hindi pwedeng kinsenas, 20 mo bigay. Katapusan, sa next month mo ibigay. Di ba? Sabi dito specific. Bago lumubog ang araw. Mga kapatid, ganon ka specific, kaklaro ang utos ng Panginoon. Na kapag meron tayong trabahador, kasambahay man ito, o katulad ng trabahador natin dito ngayon, o ano man ang tinatrabaho nila, dapat ay huwag natin silang dadayain. Tignan po ninyo mga kapatid, ang sinasabi pa doon sa sabi ni Lord, dahil pag sila'y dumaing, ano yon? Ituturing na kasalanan nila yung hindi nila pagbabayad ng upa. Okay. Next, Leviticus 19, verse 13. Sabi diyan, huwag ninyong lalamangan o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad ng sweldo ng taong pinagtrabaho ninyo. Okay. Sabi diyan, another word na sinasabi ni Lord, hindi lamang dadayain, huwag lalamangan o pagnanakawan. So kapag hindi natin binigay yung dapat sa taong tumanggap, panlalamang at pagnanakaw. Hindi ka nga nagnanakaw sa bangko, hindi ka nagnanakaw sa kapitbahay mo, pero ang ninanakawan mo pa, yung mahirap. At tayo mga kapatid, nakakatakot po yun. Sapagkat siguradong dahil sa kanilang kahirapan, ang dadaingan nila ay ang makapangyarihang Diyos. Okay. So, ang hindi po pagbabayad o pagpapaliban, ayun, may binanggit pa pala dyan, huwag ninyong ipagpaliban. Parang ganito, ay, brother, wala akong barya eh. Pwede bang bumalik ka na lang bukas? Wala siyang barya kasi buo-buo yung pera niya. Mayaman siya eh. Pwede bang bumalik ka na lang bukas? Pagpapaliban po yun mga kapatid. Eh, alam mo palang may susweldohan kang tao eh. Ba't hindi ka pa naghanda ng pambayad? Kaya hindi po tayo pwedeng lumusot, mga kapatid. Kung
I-x-ray tayo ni Lord sa ating mga reasons. Bakit hindi tayo magbabayad? Napakabigat po. Okay. So, ano po ang lesson natin? Kasi po pwedeng sabihin natin, Jack, wala naman akong kasambahay, wala naman akong katulong, wala naman akong trabahador, ako ay simpleng tao lang. Pero ano ang application po natin doon? Dapat po maging tapat tayo at makatarungan tayo. Okay. In relation sa ating pinag-uusapan, maging tapat at makatarungan tayo sa mga taong pinakikinabangan natin. Pakisabi mo nga po sa katabi mo. Maging tapat ka sa mga taong pinakikinabangan. Okay, katulad nga ng sinabi natin, wala naman akong kasambahay, wala akong trabahador. Okay, ano ang pwede nating i-connect sa pagiging tapat? No? Sa pagiging tapat at pagiging makatarungan sa mga pagbabayad. Okay. Alam niyo mga kapatid, meron din tayong mga taong pinakikinabangan. Hindi lamang kasambahay, hindi lamang trabahador. Yung mga taong sa panahon ng ating mga pangangailangan ay tinatakbuhan natin para humihingi tayo ng loan para maganda-ganda. Diba? Utang. Di ba? Mga taong pinakikinabangan din natin yun na sumalo sa panahon ng ating mga pangangailangan. Kumusta yung ating mga utang? Tayo po ba ay nagbabayad ng tama sa oras? O utang kalimutan? Mga kapatid, ano po ito? Straight to the point. Dapat po ang mga Kristiyano ay tapat sa pagbabayad sa mga obligasyon. Tama po ba? Hindi ko mo, kapatid natin sa pananampalataya yan, ay pwedeng pagpasensyahan na lang tayo. Kalimutan na natin. Oh, maliwanag yung sinabi doon. Israelita man o dayuhan. Mga kapatid, meron kaming nakakahiyang karanasan na humarap kami sa dalawang taong parehong Kristiyano, parehong magkasama sa church, nagkakasira dahil sa utang. Nagkakabaranggayan na dahil talagang kinakalimutan ng utang. Yung isang partido ay tila aalis na sa church dahil sa utang. Mga kapatid, tayong mga Kristiyano ang dapat pinakatapat. Tama po ba? Dapat tayong mga Kristiyano ay pinakatapat. Pag tayo ay delinquent na na payor sa anumang transaksyon, meron na po tayong ano tawag doon? Meron na tayong marka na delinquent tayo. So, pag delinquent, anong ginagawa? Hindi na pinagkakatiwalaan. Sa church, yung bang tithes natin ay iniipit natin. Pagka ba sweldo tayo, inuuna natin yung tithes. Pero, teka muna, iipitin muna natin kasi baka mamaya may emergency. Lord, uutangin ko muna yung tithes ko. Meron totoo, may isang miyembro, honest siya. Yun ang sinabi niya. Yun isa sa kanyang kasalanan. Iniipit niya yung kanyang tithes. Pero mga kapatid, meron tayong mga commitments kay Lord. Tinatandaan po ba natin yon? Nakakatawa yung isang
sinasabi ng mga tao na ang mangako ay sapat na, pero ang tumupad ay sobra na. Tama po ba yun? Diba hindi po? Pag nangako tayo, tandaan natin, lalo na po sa church, pag nangako tayo, dinig po ni Lord yon. Nakalista yun kay Lord. Kaya dapat tayong maging tapat. Okay. Ngayon, another one na letter B, bukod sa holding back wages, yung mga ginagawa ng mga mayayaman ito, controlling the court. Verse 6. Sabi doon, hinatulan ninyo't pinapapatay ang mga taong walang kasalanan kahit hindi sila lumalaban sa inyo. Nandyan po yan sa chapter 5 na yan. Okay. So makikita na parang nakikinikinita po natin na yung hukuman sa panahon ni Santiago ay kontrolado ng mga mayayaman. Yan. Sabi nga, may kasabihan dyan na whoever has the gold makes the rules. Whoever has the gold makes the rules. Ibig sabihin po nila, kung sino yung may pera, siya yung batas. Yan. Kung sino yung may pera, siya yung batas. At yun nga po ang ginagawa ng mga mayayaman nung panahon ni Santiago, nung sinusulatan niya sila. Dahil ang sabi nga sa Santiago 2:6, ito, another na patotoo sa kanila, sabi doon sa Santiago 2:6, ngunit minamaliit ninyo naman ang mga mahihirap. Hindi ba't ang mga mayayaman ang nagpapahirap at nagpaparatang sa inyo? Okay. So yung mga mayayaman po, kaya po nilang baliktarin yung case. Kung halimbawa, mag-file ng case ang mahirap para makuha yung para sa kanya, kayang baliktarin ng mga mayayaman. No? Kaya hindi po sila makapagharap ng kanilang mga hinaing sa hukuman nung panahong iyon dahil wala silang sapat na pera, mahal ang magharap ng kaso sa hukom, at yun nga, ang mga hukom ng mga panahon na yon ay nasusuhulan ng mga mayayaman. Kaya nga, ang sabi pa nga dun sa ating talata kanina, pinapapatay nila. No? Kaya nilang pumatay para makontrol nila yung sitwasyon nila bilang mayaman at yung karapatan ng mga mahihirap. Sa ganitong larangan, mga kapatid, ng mga ginagawa ng mga mayayaman, ay makikita natin ang isang paglalarawan ng salita ng Diyos. Okay, tingnan natin sa Kawikaan 23 verse 4 to 5. Ano ang larawan ng mga taong hindi lamang nila kinokontrol, hindi lamang nila iniipit yung pera na para sa mga tao na dapat bayaran, kinokontrol nila ang court para sila magkamal ng yaman. Ano ang sabi doon? Verse 4, huwag mong pahirapan ang sarili mo sa pagpapayaman. Sa halip, pigilan mo ang iyong sarili at isipin mo kung ano ang mabuti. Dahil, verse 5, dahil ang kayamanan ay madaling mawala at tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan tulad ng isang agila. So, ang mga taong ito na naghahangad ng yaman ay parang katulad sila ng isang taong ang hinahabol nila yung agilang lumilipad sa taas. Kaya ba nilang habulin yun? Di ba? So, kaya nga sabi nga doon pinahihirapan nila ang kanilang sarili. Kasi hindi nila kailanman mahabol yung agila na lumilipad sa kalawakan. Okay. So mga kapatid,
ang mga taong ito na naghahapol sa kanilang pagyaman ay nauwi sa maling paraan ng pagpapayaman at sila po ay napapasama at sila po ay nasasadlak sa kasawian. Pero, ito ang sabi ng Panginoon, anak, may paraan para yumaman ka? Gusto ko yumaman ka rin. Ito, pakinggan po ninyo. Ano ang sabi ng Panginoon? Sa Kawikaan 13:4. Ito, pinag-aralan ng mga nag-40 days. Ano sabi po dyan? Ang taong tamad, hindi makukuha ang hinahangad. Ngunit ang taong masipag ay magkakaroon ng higit pa sa kanyang hinahangad. Okay, so tingnan po ninyo mga kapatid, hindi ka lang magkakaroon ng hinahangad mo kung ikaw ay masipag. Higit pa doon, kayang ibigay ng Diyos. O ano sabi ng ating awit? Kanta-kanta natin yung walang imposible sa Diyos. Kayang-kaya niyang gawin na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong hinihiling, higit pa sa iyong hinahangad, higit pa sa iyong hinihiling. Kaya tama po yan. Dahil ibibless ni Lord ang iyong kasipagan. Pero ang katamaran at paghintay na lamang ng yaman na dumating, na gagawin sa masamang paraan, mga kapatid, hindi po yon ang kalooban ng Diyos. At isa pa, very familiar sa atin, Matthew 6:33. Anong sabi po doon? Hoy, mga anak dyan. Matthew 6:33. Okay, basahin po natin. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Mga kapatid, alam natin, seek ye first. Pero alam po ba ninyo, hindi lamang seek ye first. Dapat nasa inyo ang Panginoon. Naghahari sa inyo. Kasi kahit hanapin mo ng hanapin, pero hindi naman siya naghahari sa buhay mo, hindi rin. No? Kailangan, ang sabi dyan, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Paano ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Kapag siya ay tinanggap mong hari ng iyong Panginoon, ng iyong buhay. Kapag siya ay nananahan sa iyo. No? At ang sabi nga doon, pag siya'y nananahan sa iyo, at gumagawa ka ng ayon sa kanyang kalooban, sabi diyan, sino ang magbibigay? Siya. Ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi si Bombay. Hindi yung kapitbahay nating mayaman. No? Hindi yung agency ng utangan, mga kapatid. Si Lord ang magbibigay sa atin. At sabi pa nga diyan, lahat. So kung si Lord ay nasa ating buhay, siya ang hari ng ating buhay, siya ang Panginoon ng ating buhay, nasa atin ang lahat. Okay, nasa atin ang lahat. Pangalawang puntos. Nainip na po ba kayo? Okay, pangalawang puntos. How they used their wealth. Yan. Paano ba ginamit ng mga taong ito ang kanilang kayamanan? Verses 3 and 5 po yun. Ano? So, ang sabi po dito, ang pagkakamit ng kayamanan sa masamang paraan ay masama na. Masama na po yung maggamit ka ng kayamanan sa masamang paraan. Ngunit, ang paggamit nito sa masamang paraan ay higit na masama. Higit na masama. Okay. So, paano ba ginamit ng mga taong ito ang kanilang mga kayamanan? Letter A, they stored it up. They stored it up. Verse 3. Sabi po doon, itinatago nyo lang ang mga pera nyo at hindi naman napapakinabangan. Sa mga huling araw, hahatulan kayo sa impyerno dahil sa pera ninyong hindi naman ginagamit sa kabutihan.
Sayang lang ang mga itinago nyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. Okay, so ang mga taong ito, they stored it up. Itinatago po nila. Mga kapatid, hindi masama ang pag-iimpok. Nandyan mga kapatid, hindi masama ang pag-iimpok. Mahalaga po yon. Tama po ba yon? Mahalaga po yon sa ating buhay. No? Ngunit ang masama ay yung nagtatago tayo o itinatago natin para lamang hindi mapakinabangan ng iba at para lamang sarilinin natin ang kapakinabangan. Okay. Ito yung tinatawag nating hoarding. Di ba? Pagka may crisis, ano ang ginagawa ng mga taong mayayaman? O sabihin na natin, yung mga gasoline station. Okay. Ano ang ginagawa nila? Pag bukas o sa isang araw ay magtataas ang presyo, yan, iniipit nila yung kanilang product para next week, dahil mataas, so magkakaroon sila ng mas malaking tubo. So mga kapatid, ganon, na ayaw mong pakinabangan ng iba. Gusto mo ikaw lang ang makinabang. Mga kapatid, ito ang sinasabi dito sa Matthew 25, verse 27, sabi dito, bakit hindi mo na lang idineposito sa bangko ang pera ko para sa pagbabalik ko ay may makuha akong interest? Ito po yung account si Lord ay nagbigay ng mga talento o ng pera sa mga alipin, no? Nagbigay ng 5,000, nagbigay ng 1,000, nagbigay ng 3,000, nagbigay ng 1,000, no? Yung dalawang nauna na binigyan niya ng malaki, ipinangalakal at tumubo. Pero itong isa na to, yung huli, ito nga pong kinausap ni Lord, itinago. Alam po natin yun, tinago niya. Kasi sabi niya, kasi ikaw ay nag-aani ng hindi mo naman pinagpagalan. Ikaw ang kumukuha ng hindi naman pag-aari. Yan. Kaya tinago ko yung pera mo. Ito sinabi ng Panginoon. Sana idineposito niya dineposito sa bangko para pagbabalik ko ay may makuha ko. Ano po ang puntos doon mga kapatid? Nais po ng Lord na anumang ipinagkatiwala sa atin. Ito mga kapatid. Anumang ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay maging pakinabang sa iba. Yan. Hindi lamang para sa iyo, kundi para sa iba yung mga ipinagkatiwala sa iyo. Kaya isang kasalanan, kung nagtatago ka, itinatago mo ang iyong pera, samantalang may mga trabahador ka na dapat mong pasahurin. Kasalanan kapag itinatago mo yung pera, samantalang may utang ka na dapat mong bayaran. Kasalanan na nagtatago ka ng iyong pera, samantalang may mga tao sa paligid na nanghihingi ng tulong, pero pinagkaitan mo sila. So yun po mga kapatid, ang aral sa atin. Tandaan po natin na lahat ng meron sa atin ay pag-aari ng Diyos. Ipinagkatiwala lang sa iyo yan. Yung bahay mo, sasakyan mo, bank account mo, pag-aari ng Diyos yan. No? At gusto niya na tayo ay maging mabuting katiwala. Ang payo ng salita ng Diyos sa Matthew 6:19-20, sabi doon, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili dito sa mundo. Dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Verse 20, sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. So, yun po ang paraan ng Panginoon.
na gusto niya sa ating pag-iimpok. No? Mag-impok tayo ng ating yaman sa dako na kung saan ay walang kalawang, walang insekto, walang magnanakaw. At saan yun? Sa langit, sa ating Panginoon. Sabi nga, when we give to serve Him, then these things become treasures and we are investing in eternity. So kapag ini-invest po natin yung ating kayamanan, no, sa kaharian ng Panginoon, sabi doon, nagiging kayamanan natin sa langit, sa eternity. No? Hindi dito na kinakalawang, ninanakaw. No? Kaya nga po mga kapatid, sabi ni Pablo kay Timoteo sa 1 Timothy 6:18-19, turuan mo silang gumawa ng mabuti, maging mayaman sa mabubuting gawa, at mapagbigay at matulungin sa kapwa. Sa ganoon, makapag-iipon sila. Okay, so tingnan po ninyo. Sa ganoon, makapag-iipon sila ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matatamo nila ang tunay na buhay. So, hindi lamang po pera yung pwede nating maipon sa langit. Sabi doon, gumawa ng mabuti, no? Mapagbigay, matulungin sa kapwa. Pag-iipon po natin ng yaman sa langit na hindi nawawala. Kaya sabi doon, what we do on earth is recorded in heaven, and God keeps the book and pays the interest. Diba, napakaganda po nung isang quotation na to. What we do on earth is recorded in heaven. Kung dito mga kapatid, yung umutang sa atin, kinakalimutan na. Pero si Lord, yung binibigay natin, yung ginagawa natin, ay nakalista sa langit. At sabi doon, God keeps the book. Iniingatan ni Lord yung aklat na pinaglistahan nung ginawa mong mabuti. Ibinigay mo para sa Kanya. At ang sabi doon, and pays the interest. Sa bangko po, napakaliit po ng interest. Kahit libo-libo ilagay mo dyan. Pero si Lord po, nagbabayad po siya ng interest na masisiyahan ka. Okay. Kaya nga, ang paggamit ng ating yaman sa kaharian ng Diyos ay nakatala sa aklat ng Panginoon at dinadagdagan niya ito ng tubo. Kaya huwag po tayong manghinayang na gamitin ang ating yaman sa pag-iimpok natin sa kalangitan. Letter B, they lived in luxury. Ito, bukod sa they stored it up, their wealth, they lived in luxury. Verse 5a. Wow. Verse 5a. Sabi dito, namuhay kayo ng marangya at maluho sa mundong ito. So ang mga mayayaman po na to, itinatago nila yung kanilang yaman para hindi mapakinabangan ng iba, pero ginagastos naman nila sa maluho at marangyang kapamaraanan yung kanilang kayamanan. Paalala po sa atin mga kapatid, sa Lucas 12:15. Ano ang sinasabi doon? Pagkatapos sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Maraming mga tao ang nabubuhay sa luxury, sa luho o sa karangyaan. May mga tao nga na humihiram ng pera, naglo-loan, no? Para lang pambili ng gadget, no? Pero, teka, delinquent naman sa pagbabayad. Diba? May mga nakikita tayong tao na hindi nagbabayad ng utang, pero pasyal ng pasyal dito, doon at diyan, kain ng kain, ng eat all you can. Ano pa?
bili ng mga gadget, ipinopost pa. Kaya nung makita nung inutangan, hala, hindi nagbabayad pero namumuhay ng maluho. Mga kapatid, hindi ho marapat yon. Okay, hindi marapat yon. May kaibahan po yung enjoying what God has given us doon sa luxury living. Sa 1 Timothy 6:17, ano ang sabi diyan? Sabihin mo sa mga mayayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanan nilang madaling mawala. Sa halip, umasa sila sa Diyos na nagkakaloob sa atin ng lahat ng bagay na ikasisiya natin. So, si Lord po ang nagbibigay ng kasiyahan sa atin, mga kapatid. No? Hindi ang mga bagay na binibigay ng mundong ito. Ang tunay na kasiyahan ay hindi yung mabibili natin ng ating mga kayamanan, kundi ito ay ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon kapag tayo ay sa Kanya umasa. Kahit pa ang pera at yaman mo ay legal mong nakuha. No. At gusto mong i-enjoy. Pero hindi nangangahulugan na gamitin na po natin ito sa makasarili at maluhong pamumuhay. Ang laging sinasabi ng iba, kaya siya nagsisipag, kaya siya nagtatrabaho, at kaya siya nagpa-travel kung saan-saan, deserve ko yun. Narinig niyo na po ba yun? Deserve ko yun. Kasi may pera na ako, nag-ipon na ako. Nagtrabaho ako ng gusto. Pero mga kapatid, tandaan natin na ang luho is not essential thing. Ang luxury is not essential. Ang luxury ay wasting. And wasting is sin. Ang pagiging maluho ay pag-aaksaya. At ang pag-aaksaya ay kasalanan. At mamaya makita natin ang pagiging maluho ay nakasisira ng pagkatao. Last point. Number 3, what their riches will do. Talatang 2 hanggang 5. Okay. Dito po sa mga talatang ito ay inilalarawan ni Santiago yung mga konsekwensya. The consequences doon sa masamang paraan ng kanilang pagyaman at doon sa maling paggamit nila sa kanilang yaman. So una, ano yung consequence? Letter A, their riches will vanish. Okay, verse 2, ang sabi doon, nabubulok na ang mga kayamanan ninyo at sinisira na ng insekto ang mga damit ninyo. So dito pinapakita mga kapatid na lahat ng bagay sa mundong ito ay patungo sa pagkasira at pagkabulok. Wala pong mananatili sa mga bagay na nandito sa mundo. Mawawalan lahat ng halaga. Kaya isang malaking kamalian na umasa tayo at isiguro natin ang ating buhay sa pagitan ng ating kayamanan. Okay. Bukod pa dito, alalahanin natin na maikli ang ating buhay. Tama po? Pinag-aralan natin sa chapter 4. Maikli ang ating buhay. Katulad lamang ng usok na sandaling lumilitaw at maya-maya ay nawawala. At pag tayo'y namatay, wala tayong madadala sa ating mga kamay. Kahit na yung may mga patay na sinusuksukan ng 100 piso, yung pera, yung kamay ng taong nakahiga sa kabaong, di po niya yun madadala. Kahit nasuotan natin yung lahat ng kanyang alahas, hindi po niya yun madadala. Okay? So mga kapatid, alalahanin po natin na ang lahat ng bagay ay mawawala, maging ang ating buhay. Kaya nga, ito paalala, binanggit ito ni Pastor nung nakarang linggo. Lucas 12:19-20. Sabi niya doon sa lalaking
Hangal. Oh. Okay. Sabi, at dahil marami na akong naipon, para sa maraming taon, magpapahinga na alang ako, kakain, iinom, at magpapakaligaya. Verse 20, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo. Kanino ngayon mapupunta ang lahat ng inipon mo para sa iyong sarili? Yun po ang nakakatakot. Yung lahat ng pinaghirapan natin, lahat ng inipon natin, pag-aaway-awayan pa ng ating mga naiwan. Di po ba? Totoo yun. Marami kaming nakitang mga kapatiran, miyembro yon, dami ng lupain, hindi inayos yung pagpapamana sa mga anak, pagkawala nung tatay, inaaway yung nanay. No? Dahil lamang sa kayamanan. Nagkakagalit-galit ang magkakamag-anak dahil sa kayamanan. Mga kapatid, tunay na nakakalungkot na ganun po ang mangyayari kapag pinahalagan natin ng sobra ang ating mga kayamanan. Letter B, misused riches erode character. Yan. Ang hindi po natin paggamit ng tama sa mga kayamanang binigay sa atin, nakasisira sa ating pagkatao. Erode character. Ang totoo, money itself is not sinful. But the love of money is the root of all evil. Nandyan ba kayo mga anak? Sa tek. Parang hindi nyo nasusundan. Okay. So money itself is not sinful, but the love of money is the root of all evil. Sabi sa 1 Timothy 6:10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ang siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Ang sobrang paghahangad ng salapi ang nagtulak sa iba na tumalikod sa pananampalataya at nagdulot ng maraming paghihinagpis sa buhay nila. Yan, mga kapatid, maliwanag po dyan. Kaya, totoong, yung pera, hindi naman talaga yun ang makasalanan eh. Yung sobrang pagmamahal natin, na kung minsan sa kasobrahan ng ating pagmamahal, mas mahal pa natin yung trabaho natin kaysa pagsamba natin kay Lord. Di po ba? Mas mahal pa natin yung mga hanap buhay natin, negosyo natin, kasi mas malaking kita pag Sunday, dahil lumalabas ang mga taong mamimili, kaysa pagsamba natin kay Lord. Kaya ang sabi diyan, maliwanag na ang kanilang buhay ay merong mga maraming paghinagpis na naranasan nila. Yung pinakahuli po sa 10 Commandment ng Panginoon, ano yung pinakahuli? Alam po ba natin yung 10 Commandments ng Lord? Yung pinakahuli, ang sabi doon, thou shall not covet. Yan. Sa Tagalog, huwag mong pagnanasahan, huwag mong pag-iimbutan. Alin? Yung bahay ng kapitbahay mo, yung asawa ng kapitbahay mo, yung ari-arian ng kapitbahay mo, yung mga bakahan o asno ng kapitbahay mo, huwag mong pag-iimbutan, huwag mong pagnanasahan. Alam niyo mga kapatid, pinakahuli ito, pero ito ang pinakamapanganib. Bakit kanyo? Dahil sa pagiging mapag-imbot ng isang tao, yung siyam na utos na nauna, sisirain niya lahat yun. Okay. Yung siyam na utos na yon, sisirain niya. Dahil sa pag-iimbot na meron sa kanyang puso. Mangangalo niya siya. No? Magnanakaw siya. Papatay siya. Magsisinungaling siya. Hindi niya igagalang yung kanyang mga magulang. Hindi niya igagalang yung araw ng pagsamba. Hindi niya igagalang si Lord. Dahil ang pagnanasa na sa kanyang puso, ang siyang mangingibabaw.
Mabuti ang magkaroon ng kayamanan basta hindi ito ang maghahari sa iyong puso. Kawikaan 22 verse 1. Malapit na po tayo. Ano sabi po dyan? Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa pilak at ginto. So, sinasabi dyan, aanhin mo ang kayamanan kung sira naman ang iyong dangal. Aanhin mo na nakasakay ka sa kotse, dami mong alahas, paglamas mo sa iyong bayan, dinuduraan ka ng mga kapitbahay mo. Tama? Hindi ka ginagalang ng kapitbahay mo. So, aanhin po natin yon. Kaya nga dito mga kapatid, napakahalaga na dapat ay alam natin kung paano natin gamitin ng tama ang ating mga kayamanan. Okay? And last, letter C. Judgment is a certainty. Talatang 3b and 5b. Okay. Dito po sa talataan, okay, hindi lamang nakikita ni Santiago yung kasalukuyang judgment. Okay, basahin natin na. Okay, sabi dito, sa mga huling araw, hahatulan kayo sa impyerno dahil sa pera ninyong hindi naman ginamit sa kabutihan. Sayang lang ang mga itinago nyo dahil malapit na ang katapusan ng mundo. Okay, and dun sa 5B na ba yun? Okay. So dito mga kapatid ay, okay yan, para nyo na rin pinapataba ang inyong sarili para sa araw ng pagkatay. Okay. So dito, pinapakita ni Santiago na hindi lamang ang nakikita niya sa mga mayayamang ito, yung kanilang kasalukuyang judgment, yung pagkasira ng kanilang yaman, pagkasira ng kanilang mga pagkatao, nakikita rin niya na sa panahon ng paghatol, kung ano ang kakaharapin ng mga mayayamang ito na gumagawa nung na mga binanggit po natin kanina. Ang sabi sa Santiago 5:9, ang sabi doon, huwag kayong magsisihan mga kapatid para hindi kayo hatulan ng Diyos. Malapit nang dumating ang hukom. Si Kristo po ang ating matuwid na hukom. Hindi po siya nasusuhulan. At hindi rin po natin siya mapagsisinungalingan. May mga saksi na magpapatotoo laban sa kanila at laban sa atin. Ano yung magpapatotoong saksi? Yung mga yaman na kinuha nila sa masamang paraan, yung mga kayamanang itinago nila, yung mga ipinagkait nilang sahod sa kanilang mga trabahador, tayo, yung mga perang inutang natin na hindi natin binayaran, yung mga pangako natin na hindi natin tinupad, mga kapatid, yan yung mga saksi laban sa atin, pagharap natin sa Panginoon. Kung paanong sinasabi sa banal na kasulatan na yung dugo ni Abel na nasa lupa, dumanak sa lupa nung patayin siya ng kanyang kapatid na si Abel. Sabi doon, narinig ng Diyos yung sigaw ng dugo ni Abel mula sa lupa. Sumigaw yung dugo ni Abel, mga kapatid. At tayo man, pwede ring sumigaw yung mga perang iyon na binanggit natin kanina, na maging saksi laban sa atin kapag hindi natin ginawa yung dapat nating ginawa. Kaya nga sa muling pagbabalik na Kristo, bilang hukom, bilang matuwid na hukom, magdadala siya sa ilang mga tao na maging mahirap. No? At yung iba naman ay maging mayaman, depende sa kanilang spiritual na condition. Kaya posibleng yung mga mahihirap ngayon sa mundo natin ay pwedeng maging mayaman sa susunod na mundo. At yung mga mayayaman ngayon ay maging mahirap sa susunod. Depende sa spiritual na kondisyon ng bawat isa. Kaya nga, ang paalala sa Kawikaan 11:4, huling talata natin ito,
Kawikaan 11:4, ang kayamanan ay hindi makakatulong sa araw ng paghuhukom. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay magliligtas sa iyo sa kamatayan. Yun po mga kapatid ang sinasabi ng Panginoon. Hindi makakatulong ang kayamanan. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, ako ang malaking magbigay ng ikapo. Malaking magbigay ng offering. Malaking magbigay ng ambag. Hindi po yun susukatin ni Lord. Meron pong sukatan si Lord. Titignan po, scrutinize po niya yung ating mga pagbibigay. Okay. Kaya nga sabi dito, what we keep, we lose. What we give to God, we keep and He adds interest to it. Yun po ang pangako sa atin ng Diyos. Reflection. Matatapos na po tayo. When money talks, kapag kaya nagsalita yung ating mga pera, sabi dito, kung ang ating mga pera kaya ay makapagsasalita, ano marahil ang sasabihin niya sa iyo at sa akin? Pagharap natin sa hukuman ng Panginoon. Pakibasa nga po natin mga kapatid, sabay-sabay. Ready, go? Kung kaya. Yan. So, tandaan natin mga kapatid, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. Wala pong may echapwera. Lahat po tayo. Hindi po tayo makapagtatago. Kaya nga sa conclusion natin, ano sabi dyan? Let us examine ourselves in the light of God's warning about money. So, suriin po natin ang ating mga buhay sa babala na binigay sa atin ng Diyos ngayon patungkol sa kaperahan o sa ating mga kayamanan. How do we get our riches? Legal ba? Marangal ba? Dahil pa sa ating pagsisipag? How do we use our riches? Itinatago ba natin sa iba? Inaaksaya ba natin? O ipinaglilingkod natin kay Lord? What our riches do to us? Sasaksi ba siya laban sa atin? Mapaparangalan ba tayo ng Diyos? Dahil ginamit natin ang ating yaman sa Kanya? Mga kapatid, kayo lamang po ang makasasagot sa mga tanong na ito when money talks. Magandang umaga po sa ating lahat.